utos kay Mr. Anjo Iliana sa paninira sa Itbulaga at sa TVJ. Abay, tukoy na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, bago tayo magpatuloy, let's watch this video. Ididiin ako. Ewan ko kung saan yung kaso ko. Gusto nila ako ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam. Ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong connection. SP speaker nga yan si Tito Sen eh. Ang daming connection yan. Lalaban na ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Hindi limit sa kaalaman ni Mr. Anjo Iliana na gumawa na po ng hakbang ang Itbulaga Management, ang TVJ at si Mr. Jose Manalo patungkol sa i-final na case laban sa kanya. Pero katulad po ng kanyang sinabi, ay nagbigay siya ng mensahe at makikita po at banaag sa kanyang mga muka yung kanyang pagkatakot, pero kasabay po ng kanyang apology at paghingi ng tawad at pakikiusap sa TVJ, kasabay nito ay meron pa rin po siyang pananakot na kapag daw hindi inatras ng TVJ at ng Itbulaga at ni Jose Manalo ang kanilang ikinaso laban kay Mr. Anjo Iliana, ay mas marami pa siyang pasasabuging sikreto na naganap 21 years ago, kung saan siya po ay naging parte ng Dabar Cards. So balikan po natin, ano nga ba talagang nangyari kay Anjo? Bakit nga ba siya umalis ng Itbulaga? Last August 13, 2020, na-interview po siya ng PEP ni Jojo Gabinete, sa Philippine Entertainment Portal. Sa kanyang interview po, sabi diyan, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Anjo Iliana tungkol sa pag-alis niya sa Itbulaga matapos ang 21 taon, 21 years. May mga nabigla at nalungkot sa pasya ni Anjo nang lisanin ang longest running noontime show para lumapit sa Net25 bilang host ng Happy Time. Sa eksklusibong panayam ng Cabinet Files kay Anjo sa telepono kagabi or noong August 12, inamin ng aktor, TV host, ang pangunahing dahilan ng pagpapaalam niya sa Itbulaga na naging pamilya na niya for the past months. Wala naman akong ginagawa, sabi niya, dahil sa studio sila eh. Yung ibang co-host kami ni Jimmy Santos sa barangay. Syempre, namimiss ko rin kasi yung pag-host ng tunay. Bago ipinatupad ang quarantine sa mga barangay, naka-assign sina Anjo at Jimmy para sa One for All for One segment ng noontime show. Patuloy pa ni Anjo, syempre, may mga anak ako, ano ipapakain ko sa kanila kung 2 years pa na walang COVID-19 vaccine. So, it's more of my family. So, isa rin pala sa mga biggest reason kung bakit siya umalis kasi parang sabi niya gano'n, ibig sabihin kung siya ay lumalabas sa programa ay wala rin siyang sinisweldo. Gaano kakatagal na nagdesisyon bago mo tinanggap noong nakaraang linggo, sabi niya, or during that time is pagkatapos ng kanya resignation is after a week yun. Nag-decide na po siya lumipat ng Net25. Mga one day kasi mahal na mahal ko yung Itbulaga, sabi ni Anjo, na nakuha pang patawanin kami. Iniisip ko, sabi niya, ano ba kapag nagbulaga pa rin ako, anong ipapakain ko sa mga anak ko kung may COVID-19 pa rin? Kasi nga, chosen lang yung mga nasa studio, hindi naman kami pwedeng lahat doon. So, kapag tumagal pa ng 2 years ang COVID-19, wala akong trabaho. So, nasa Itbulaga ako pero on standby kami habang magkakaroon ng vaccine. Tinanggap daw niya ang after na lumipat sa Net25 at maging host ng Happy Time dahil kahit COVID-19, magla-live show sila. Bagong noontime show, so iniisip ko yung mga anak ko. So, ibig sabihin, sinasabi dito ni Mr. Anjo Iliana na isa sa mga biggest factor kung bakit siya lumipat, yun nga, dahil hindi nga sila, kumbaga parang pili lang kasi talaga yung nandoon po sa, sa studio, Hindi po siya bilang
or wala po siya sa bilang na pinapapasok sa studio kasi very na mag-iingat din kasi ang management ng Itbulaga. That's the time dahil may offer na rin sa kanya pero hindi niya maamin na kaya siya nag-resign sa Itbulaga dahil inoperan siya ng Net25 na siya po ay mag-host dito po sa nasabing show. So yun yung kanyang sinasabi. Parang sinasabi niya lang na parang for the benefits of himself, 'di ba? At kahit sinasabi niyang mahal niya ang Dabber Cats, mahal niya ang Itbulaga, pero kailangan niya pakainin yung kanyang pamilya. So, marami po tuloy mga netizen ngayon ang nag-iisip na bakit daw ganun kalakas ang kalooban o yung ang lakas ng loob nitong si Mr. Anjo Iliana na siraan ang management ng Itbulaga, ang yung trio no na pundasyon ng Itbulaga, which is Mr. Tito Vic and Joey. Sinama niya pa dito si Mr. Jose Manalo. Sinasabi po, ito pong mga statement na to ay galing po sa mga netizen. Maaari daw na isa sa mga nag-uudyok at isa sa mga masasabi nating nasa likod at kung bakit sobrang lakas ng loob niya ay ang mga Halusos family. Yun dati pong parang producer ng nasabing show. Matatandaan po natin na nagkaroon po sila noon ng nagkaroon po sila ng kaso no para po dito po sa Itbulaga title, yung Tape Incorporation Motion Denied, TVJ Retains Itbulaga Copyright. So nagkaroon po yan ng pagkokorte, kumbaga naglaban po sila sa korte at eventually ay dahil napatunayan po ng korte na ang TVJ ang may-ari no ng title na Itbulaga, nagpakita sila ng mga ebidensya. So ito pong Halusos nawala po ngayon sila sa limelight, 'di ba? Parang hindi kasing lakas ng dati nilang kitaan nung nasa kanila pa ang Itbulaga. So sinasabi tuloy ng mga netizen or parang ang kanilang mga speculation na nasa likod nga daw di umano nitong si Mr. Anjo Iliana ang mga Halusos family para daw di umano siraan ang Itbulaga at ang TVJ. Yun po yung sinasabi ng maraming mga netizen, kaya daw napakalakas ng loob niya. Kung tutuusin, kung makikita natin sa mga uploaded video niya ngayon, panay po ang pasensya niya, panay po ang apology niya sa management ng Itbulaga. Maaaring dumating na po sa kanya yung mga papeles at yung subpoena na siya po ay hinahabla ng cyberbullying case no or cyber libel case no laban sa kanya dahil according to Manay Christopher Min sa kanya pong channel, sinabi niya na may kaso siya laban sa Itbulaga management, tapos bukod pa po yung kinaso ni Mr. Jose Manalo sa kanya. So medyo nararatel ngayon si Mr. Anjo Iliana dahil ang gusto daw ng Itbulaga ay talagang ibaon siya. Ang gusto ng Itbulaga management ay talagang idiin siya doon po sa kanya pong kaso na ito at ipakulong siya ng habang buhay. Yun po yung isa sa mga statement niya sa kanya pong TikTok account. Pero sa ngayon kasi wala pa pong direktang patunay na talagang may kinalaman nga ang mga Halusos no sa mga ginagawa ngayon ni Mr. Anjo Iliana. Kaya mahirap naman po na magbintang tayo pero wala pa tayong mga ebidensyang nakakalap patungkol dyan. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar SCB, and Darred's channel. God bless everyone!